Handa na raw ang salaysay ni Julie Dondon Patidongan, bagamat may inaayos pa bago isumite sa Department of Justice. Isinawalat din ni Patidongan ang mga banta umano sa kanyang buhay matapos isiwalat ang mga nalalaman tungkol sa mga nawawalang sabongero. Saksi, si Ian Cruz. Ipinakita sa akin ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy ang tattoo niya ni San Miguel Arcangel na nasa may likod malapit sa batok. Ayon sa kanya, nasa 20 raw silang may kaparehong tattoo. Tanda umano ng kanilang malalim na samahan ng mga anyay may kinalaman sa missing sabongeros. Pero may ibang miyembro raw na pinabago na ang tattoo. Yung tattoo dito, yung sa amin, alam na ng ano to, yung Arcangel, yung grupo na yan, may mga tattoo lahat yan. Kaya imposible. Yung isang kaibigan ko na pulis, nagpadala na ng picture na binago niya na yung tattoo sa likod. Yung tattoo namin dito sa likod, ngayon pinatakman na nila. Pero halatang halata kahit takpan pa ninyo ng ilang tattoo yan, hindi nyo mabago yan. Sabi ni Patidongan, mula nang ilabas daw niya ang mga nalalaman tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabongero, kaliwat kanan na raw ang banta sa kanya. Pinadalhan pa ako ng bulaklak na rest in peace. Hindi ako matatakot kung sino ka man yung Poncio Pilato ka nagpapadala sa akin ng ganyan. Takutin mo yung ang lolo mong panot. Huwag ako. Handa na raw ang kanyang salaysay pero may inaayos pa bago isumite sa Department of Justice. Yung pidabit na yan, nandyan na yan. Katulad nung sinabi ko na nakaraan, kulang pa talaga. Pero mag-antay ka, Mr. Atong Ang. Bumaliktad na lahat. Yung mga pidabit ko na yan, alam kong may kopya na si Mr. Atong Ang yan. Pero hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng detalye niyan. Wala pang bagong pahayag si Atong Ang pero nauna na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa kaso. Nasa protective custody ngayon ng PNP si Patidongan. Habang ang 15 pulis na dinadawit sa kaso, nasa restrictive custody sa Camp Crame. Sabi ng PNP, posibleng madagdagan pa ito habang umuusad ang investigasyon. Wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Ayon kay Police General Nicolas Torre III, bago pa man siya maging PNP chief, lumapit na sa kanila si Patidongan. Si IDG pa ako na sinimulan nito. Okay? Si IDG pa ako nang nakuha namin si Totoy at nagbigay ng information sa amin. I was very shocked. Karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Dagdag pa ng PNP chief, hindi lang daw sa Taal Lake may tinapong labi ng mga nawawalang sabongero. Based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. May sinasabi, sinunog. May mga sinabi, binaon. Hindi na idinitalye ni Torre kung saang mga lugar pa sila naghahanap para hindi anya madiskarilang investigasyon. Sa ngayon, ayon sa Department of Justice, may mga natukoy ng lugar pero sa palibot pa lang ng Taal Lake na malapit sa ilang palaisdaan doon. There will be layers of sediments because there are eruptions going on. There will be murkiness in the waters because of the weather. But that being the case, it doesn't stop us from looking into the lake as the resting place of many of those missing people. Ayon pa sa DOJ, may iba pang mga testigo na lalantad ngayong linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nakipaghabulan pa sa mga pulis bago na aresto ang isang lalaking senior citizen na bumaril umano sa nakagitgitan niyang motorista sa Tanay Rizal. 2 ang sugatan. Saksi, si EJ Gomez, exclusive. Hinabol ng mga pulis ang lalaking itinuturong na maril umano ng nakagitgitan niyang motorista sa Tanay Rizal kahapon. Umabot ang habulan sa kahabaan ng Sagbat Pililla Road. And after my inspection sa Tanay, while we're crossing the street, may isang concerned citizen, nakamotorsiklo, mag-asawa. At pinara kami. May sinasabi siya na allegedly may barilan doon sa isang kalsada. Naabutan ng mga pulis sa gitna ng kalsada sa barangay Tandang Kutyo ang isang pick-up na may mga tama ng bala ng baril. Sa loob may nakita raw dugo ang pulisya. Base sa investigasyon, ang pick-up ang nakagitgitan ng sospek. Nag-overtake umano ang sospek na sakay ng kotse sa sinusundan nitong pick-up. Tumama raw ang side mirror ng kotse sa gilid ng pick-up. Pagkatapos ay bigla raw itong huminto dahilan para magkabanggaan ng 2 sasakyan.
Kinumpronta raw ng sospek ang driver ng pick-up na may 4 na pasahero. Kumuha raw ng baril ang sospek sa kanyang sasakyan at pinagbabaril ang driver ng pick-up. Bakas sa windshield ang tama ng bala, gayon din sa passenger seat. Yung driver ang nasa critical condition at pinagbabaril niya, multiple shots, and then umikot siya sa kabilang side at binaril din yung kasama sa drivers sa kabilang upuan sa paa tinamaan. Nakalabas na ng ospital ang pasaherong tinamaan habang nagpapagaling pa ang driver ng pick-up. Ayon sa pulisya, tumagal ng 15 minuto ang paghabol sa sospek hanggang sa maharang siya ng mga militar sa isang checkpoint sa Morong. Hindi na nakapalagang sospek nang padapain at pusasan siya ng mga otoridad. Nang inspeksyon ng minamaneho niyang kotse, tumambad ang 40 caliber na baril, mga bala nito at 2 patalim. Firearms ni sir na ginamit sa crime scene sa pamamaril. Yung nangyaring road rage incident. May sirena pa ng may siren. Blinker sa loob ng sasakyan. Para bang talagang ginagamit niya na sa kanyang pagtakas, for example, para mabilis siyang makaalis. Tumangging humarap sa media ang sospek na nakapiit sa Tanay Municipal Police Station. Hindi. Okay, sige O, narinig mo, hindi. Tapos, Aminado siya. Umamin siya na siya yung bumaril. Dahil sa sobrang galit, sinabi niya na siya yung suspect. Siya talaga ang bumaril sa biktima. Nung inaresto namin siya, hindi naman siya nakainom. Parang ayos naman. It just siguro sa sobrang galit dahil sa mga gitgitan sa kalsada. Maharap ang sospek sa reklamong frustrated murder, reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property, at illegal possession of firearms and ammunition. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa at nanira pa ng mga gamit ang malalakas na pag-ulan. Sa Nueva Vizcaya, gumagapang sa lubid ang ilang estudyante para matawid ang ilog. Ating saksihan. Mga lubid na lang ang natira sa nasirang hanging bridge, kaya doble ingat at dahang-dahang gumagapang dito ang mga estudyante para matawid ang ilog at makapasok sa kanilang eskwelahan sa Cayapan, Nueva Vizcaya nung nakaraang taon pa nasirang tulay dahil sa mga nagdaang bagyo. Ayon sa kanilang guro, may mga alternatibong daanan naman dati pero nasira rin ng malalakas na ulan. Ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang pagpapagawa ng bagong tulay. Sa Barangay Pangawan, gumuho ang lupa kaya pansamantalang isinara ang ilang kalsada. Patuloy na pinag-iingat ang mga motoristang pinadaraan muna sa mga alternatibong ruta. Isinara rin ang bahagi ng Cannon Road sa Baguio City dahil sa pagbagsak ng mga bato kung saan tinamaan ng isang tunnel. Sa Sultan Naga de Maporo sa Lanao del Norte, nagmisulang dagat ang lawak at taas ng baha. Pinasok ng tubig ang ilang bahay at inuulat ng ilang residente na nasira ang ilan nilang gamit. Minumonitor ng mga barangay official ang pagtaas ng level ng tubig sa mga kalapit na ilog. Malakas na buhos ng ulan at hampas ng hangin naman ang bumulabog sa birthday party sa isang resort sa Mlang, Cotabato. Ang nasa 100 bisita agad na nagpulasan para sumilong. Walang nasaktan pero may mga nabasag na gamit. Sa Governor Generoso Davao Oriental, gumamit ng lubid ang mga rescuer para ilikas ang ilang residente kasunod ng pag-apaw ng tubig sa isang ilog. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Metro Manila kanina madaling araw. Ang ilang kalsada sa Quezon City lubog sa abot-bewang na baha, kaya gumamit ng rubber boat ang ilan sa mga residente. Ayon sa Pag-asa, habagat na hinatak ng bagyong Bising ang nagdulot ng masamang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 3 linggo bago muling magbukas ang sesyon ng Kongreso, may numero na raw si Senator Chis Escudero para manatiling Senate President. Ayon po yan kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Saksi, si Mav Gonzalez.
Ang inaabangan sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa July 28, mananatili ba sa pwesto si Senate President Cheese Escudero o mapapalitan sa pwesto? Ayon sa kaalyadong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, may mayorya na si Escudero dahil mahigit 13 senador na ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta sa kanya. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And I think Senate President Cheese Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Meron pang 2 linggo. Anything can still happen, but I think itong 2 weeks na ito, siguro total na pirma na sila. I hope they don't change their minds. Reaksyon ni Senador Mig Zubiri sa sinabi ni Estrada. Eh di wow, congratulations, pagka ganun. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning. Of course, I'm supporting Senator Tito Soto and I've worked with him. Kasama ang nagbabalik Senado na si Tito Soto sa Veterans Bloc na binubuo nila ni Zubiri, Loren Legarda at Ping Lacson. Patuloy daw nilang isinusulong si Soto bilang Senate President. Hindi po siya diktador na kung saan sasabihin niya, itong gagawin natin. Kung ayaw nyo, di pagdebatihan natin sa plenaryo. Hindi, ang style po ni Senator Soto, pasok muna tayo sa loob, mag-debate muna tayo doon so that we don't show very divisive Senate, then we come up with a consensus. And those who do not agree with the consensus can do the vote. Paglilinaw ni Zubiri, hindi niya sinasabing diktador si Escudero, pero aminado siyang hindi niya gusto kung paano ito mamuno. Maging mga committee chairmanship, ibinibigay umano sa mga di naman kwalipikado. Inalmahan ito ng grupo ni Escudero. Lahat ng mga committees na inalok, I think qualified. Dagdag ni Zubiri, kung sakali, handa raw silang maging Senate Minority Bloc at bukas din daw silang sumuporta sa ibang kandidato na wala sa bloke nila. We're open to another third force. Baka may dark horse dyan na gustong kumayo. Why not? We talked about it sa grupo namin. If there's a dark horse that will come out, that's not necessarily us four. We're willing to support. Basta ang pangako lang niya ay transparency at integridad ng Senado. Nang tanungin naman kung depende ba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang desisyon kung sino ang mauupong Senate President, My silence is deafening. kinukuha pa namin ang panig ni Senate President Cheese Escudero. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Ibinahagi ng big winner duo na Breka ang kanilang salubin kasunod ng pagkapanalo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ano naman kaya ang susunod nilang plano? Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Dumagundong ang nag-uumapaw na suporta para kina Mika Salamanca at Brent Manalo na itinanghal na big winner duo ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. 2 araw matapos ang kanilang big win, sumalang sa GMA Integrated News interviews ang Breka. Hindi raw nila inaasahan na sila ang mananalo. Hindi po talaga kami makapaniwala. Kasi from a duo po na ready na po mag-surrender ng spot to someone na kaya pang mag-second or big winner. Kaya po sobrang nakakagulat po for us. Ibinahagi ng Breka ang mga pinagdaanan sa loob ng mahigit 100 araw sa bahay ni Kuya. Yung nga pagiging introvert ko, tingin ko sobrang mag-struggle talaga ako doon. Kasi kailangan ma-gets ka agad ng mga tao eh. Kung wala kang pinapakita, paano ka nila maintindihan? Ako po lagi yung malakas po strong personality, pero kaya mo po pala maging sensitive at the same time, strong yung personality mo. Kailangan ko pong magtayo talaga ng wall para po kahit pa paano maprotektahan ko yung sarili ko sa kung ano man po yung pwede ko pa pong ma-receive beyond the hate po. Far from perfect daw ang kanilang journey at ilang beses ding nagkatampuhan. Pero naging daan daw ito para mas makilala nila ang isa't isa. Matapos tanghaling big winners, ano nga ba ang gustong pagtuunan ng pansin ng Breka? Hopefully talaga mas mag-focus pa sa pag-arte, Tito Boy. Wow, first ko po music.
A million dreams, that's all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Para sa GMA Integrated News, ako si Nelson Canlas, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.